Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Flood control scandal hindi mauulit sa 2026 budget dahil sa safeguards. Yan ang MBC TV Network News ni Kyle Bolyas. Hindi na mauulit ang nangyaring flood control mess noong 2025. Yan ang ginawang pagtitiyak ni Senator Sherwin Gatchalian, chairman ng Senate Finance Committee, kasunod ng paglagda ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2026 national budget. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Gatchalian na may mga nilagay silang safeguards upang maiwasan na ang nangyari sa flood control controversy. Yung mga infrastructure ngayon, lahat meron ng station number at coordinate. So malalaman na natin kung saan ginagawa yung infrastructure at kung gaano kahaba. Dati walang ganun eh. Manghuhula ka kung saan ginagawa yung kalsada eh. Pangalawa, lahat ng infrastructure ngayon, hindi na lump sum, pina-itemize namin. For example, yung farm to market roads at yung irrigation project. Dati bibigyan ka lang, 20 billion, pero hindi mo alam kung saan itatayo. So ngayon, ganun naka-detalya itong budget na ito. Bukod dito, sinabi ni Gatchalian na lahat ng proposal sa ilalim ng 2026 budget ay mayroon ng kaukulang mga dokumento. Samantala, naniniwala naman si Gatchalian na ang pagveto ni Marcos sa siyam na unprogrammed items ay dahil sa change of heart. Mayroon ani ang koordinasyon ng Executive Department sa Kongreso sa buong proseso ng pagbabudget, kaya nagtataka umano si Gatchalian sa pagbabago ng isip ng ehekutibo. Paliwanag ni Gatchalian, ang mga vinito ni Marcos ay galing mismo sa original na National Expenditure Program. Sa aking pananaw dyan ay mahalaga rin siya pero hindi siya controversial. No? At ang pananaw ko dyan, nagbago ang isip ng executive dahil tingin na nila ay hindi na nila kakailanganin to dahil originally nanggaling to sa kanila eh. So kaya nagtataka kami bakit tinanggal to ng executive. Pero kung tingin naman nila ay kakayanin na ng program budget na wala naman na veto, hindi kagaya that time, last year, almost 29 billion sa program items ang tinanggal. Pero dito sa budget na ito, walang na-veto sa program item. So ang ibig sabihin, ang pananaw nila, kaya na ng program item. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bolyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Metro Manila ngayon, DPWH Secretary Vince Dizon ininspeksyon ng EDSA bus lane. Ininspeksyon ni Secretary Vince Dizon kagabi, January 5, ang bagong gawang EDSA busway lane mula Rojas Boulevard hanggang Orense sa Makati bilang bahagi ng Phase 1 ng EDSA Rehabilitation Project ng Department of Public Works and Highways. Mabilis na natapos ang naturang bahagi ng busway lane, alinsunod sa direktiba ng Pangulo na pabilisin ang pagsasaayos ng EDSA upang maging mas ligtas ang biyahe ng mga motorista kasunod ng maayos na implementasyon noong nakaraang holiday season. Patuloy ang koordinasyon ng DPWH sa Metropolitan Manila Development Authority at Department of Transportation para sa natitirang rehabilitasyon ng EDSA na isasagawa lamang mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon sa programang Metro Manila Ngayon Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.